Naging matunog ngayon ang pangalan ng dating Pangulo ng Pilipinas na itong si former President Rodrigo Roa Duterte. Ilang araw kasi ay naglabas ng resolusyon ang Kamara upang papasukin na sa Pilipinas ang ICC o tinatawag na International Criminal Court upang magsagawa ng malawakang investigasyon sa pamamahala ni Duterte sa Pilipinas noong siya pa ang iniluklok bilang presidente. Sa 6 na taon na kanyang pamamahala ay marami ang nakakagusto at mayroon ding hindi nakakagusto. At sa panahong ito ay mainit na pinag-uusapan sa buong social media ang balita patungkol sa pagpasok ng ICC sa Pilipinas. Well, kung ikaw ang mag-isip dito at kung ikaw ang maglabas ng iyong freedom of speech, ano ang masasabi nyo dito? Alam naman siguro natin kung sino ang nasa likod sa pag-imbestiga ng ICC sa Pilipinas. Wala namang sigurong iba kundi ang mga nakakalaban ni Duterte noong siya pa ang namamahala sa Pilipinas. Mayroon ding iba ang sumanib sa puwersa ng ibang grupo at mga kaalyado. At alam nyo ba mga kabayan na nag-ugat ang lahat ng ito noong tinawag ni former President Duterte ang Kongreso na pinakabulok na sistema at organisasyon sa gobyerno. Kaya marami sa kanyang kaalyado na PDP laban ang kumalas na sa party list ni Duterte na ang PDP laban at nagsisilipatan sa mga ibang party list, especially ang Lakas CMD, kung saan iyon ang partido ni House Speaker Romualdez. Pero ganun pa man mga kabayan, ay mismo nagsalita dito si dating presidente na si Duterte na ayon nga sa kanya na kahit siya na lang ang matira at maiwan sa partido na PDP laban ay okay lang daw ayon sa kanya. Kaya noong may lumalabas na balita na ayon nga sa isang grupo o ayon sa nagbalita na may grupo umano na gustong ipa-impeach si Vice Presidente Sara Duterte, syempre walang ama na gustong mangyari sa kanyang anak ito, at ito ang kanyang nasabi na mapilitan siyang tumakbo sa 2025 or 2028 na eleksyon para sa Pilipinas. At ito naman ang nasabi ni Sara Duterte. Naman yung mga desisyon namin ng mga anak regarding sa politika, buo din yung suporta ng pamilya sa amin. Ganun din ang suporta namin sa desisyon ni Pangulong Duterte. Well, para sa mga taga-suporta at mga pro-supporters ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na kung bakit marami pa rin ang gustong makapasok ang ICC sa Pilipinas, na sa makatuwid ay gumagana naman ang justice system sa ating bansa. Ano kaya ang gustong palabasin ng Kamara na kung bakit gigil na gigil sila na gustong mag-imbestiga ang ICC sa bansa natin? Well, kung tutuusin mga kabayan, ay malaking sampal ito sa bansa natin na ibang lahi ang gustong mag-imbestiga sa nangyayari sa panahon ni Duterte. Dahil kung yun lang ang kanilang basihan, ay malaking sampal ito sa ating mga abogado, especially sa ating kataas-taas na hukuman na sila ang gumawa ng desisyon sa mga kaso. At maraming mga Pilipino ang nagsasabi nagigil na gigil ang Kamara na makapasok na ang ICC sa Pilipinas dahil ayon sa kanila na kung sakaling aabot ito ng 2025 or 2028, tatakbo na muli itong si dating Pangulong Duterte. Pero kahit anong init naman ngayon ng ICC sa Pilipinas, ang huling desisyon ay magbabase pa rin sa ating Pangulo na itong si current President Ferdinand Marcos Jr. At ayon nga sa kanyang salita kahapon,
There is also a question, should be returned under the fold of the ICC. So that's again under study. So we'll just keep looking at it and see what our options are. They are just expressing or manifesting the stance of the House that perhaps it's time to allow or to cooperate with the ICC investigations. So para sa inyo mga kabayan, ano nga ba ang kahinatnan ito? Kung sakaling makapasok ang ICC o International Criminal Court sa Pilipinas at mag-imbestiga noong sa panahon ni dating Pangulong Duterte sa kanyang pamamahala sa Pilipinas. Ngunit hindi ito basta-basta na makapasok dahil kung ang Kamara ay pwedeng papasukin, pero ayon naman sa DOJ na kinakailangan pang pag-aralan ang sistemang ito. At ayon nga sa dating sinabi ni Presidente Marcos na wala ng jurisdiksyon ang ICC sa ating bansang Pilipinas.